tell BBM, the dictator, that we can no longer tolerate his refusal to undergo the hair follicle drug test, the abuses and excesses of Congress and the Senate, corruption in all levels, and increasing poverty. Dismantle the Marcos Romualdez dictatorship, transparency and accountability in government, no to people's war, no to war, and defend the flag. That is our battle cry. Magandang umaga po, mabuhay po tayong lahat. Okay, as we proceed, let me give the table to Archbishop Boots Baliao. Architect. Pinromote mo naman ako eh. Magandang umaga sa inyong lahat po. Bigyan po natin ng daan yung pagbibigay ng maikling statement galing po sa ating mga panelists. Umpisa po tayo sa ating pinakakaliwa, Madam. Pwede po bang tayo magbigay ng 3 minutes na brief po sa inyong pag-uusapan po? Pasa niyo na po. Thank you po. Ako po si Enriqueta Patayong. Sa urban poor sector ako naka-line. I was one, dati po akong organizer, founder organizer ako ng isang malaking urban poor organization, yung AMBA Housing. Maraming injustice na nangyari sa mga binuo namin kasi dahil dyan sa mga diktador, dahil dyan sa mga palakasan at hindi tamang pamamalakad. Ang urban poor sector po ay nandito na lahat ang pinaka-apektado sa lahat ng mga injustice. Poverty, crimes, drugs, nandyan po lahat. Kaya bilang isang urban poor, dito na nararamdaman namin, hindi kami nakakatikim ng tamang proseso na ginagawa ng pamahalaan ngayon. Kamukha yung nagsabi siya na yung mga housing. Kasi ako po, organizer po ako at nakapagbuo po ako ng pabahay, 1,440 families, 30 buildings, 1,440 units. Yan po ay inagaw po sa akin. Ang namamahala ngayon ay isang organizer ng Gabriela. Kaya po ako nag-volunteer akong pumunta rito para marinig po ang mga injustice na ginagawa sa atin ang panahon ngayon. Imbis na kakampihan tayo, iba ang kinakampihan. Yung mga leftist, kakampi nila. Ako, kahit na mamatay ako rito, gusto kong ipaalam kasi hindi na po tama ang nangyayari sa mga urban poor. Unang-una, magbibigay daw ng pabahay. Ang daming umaasa mahihirap. Pero hindi naman po kami nag-expect na totally bigay. Pero dapat yung naaayon sa mahihirap, hindi yung may pabahay nga, pero babayaran mo. Maghuhulog ka ng 4,000 a month. Paano naman po yung mga halos pagkain nga lang ang kinikita, ilalo na ngayon sa mahal ng bilihin. Kasi bigla naman tumaas. Ang bigas, wala ka nang mabili na 40 pesos. Pati mga lahat na bilihin tumaas. Paano naman yung mga kasamahan namin na mga nakatira sa mga shanties, mga nakatira sa mga danger zone, umaasa sila ng magandang titirahan na magkakaroon ng magandang pamamalakad. Wala. Kaya nag-a-appeal po ako na sana maiba na. Sana ito na yung pagkakataon na maiba naman na yung naaayon naman sa atin, sa tama. Hindi yung puro injustice na lang ang nararanasan ng mga urban poor. Kamukha yung pag nagbigayan ng mga ayuda. Ang nabibigyan lang ng ayuda, yung mga nasa mga kamag-anak ng
mga pinamamahala nila. Yun lang ang nabibigyan. Pero yung totoong mga mahihirap na nangangailangan, hindi yun nakakatikim. Kung sino yung mga nakaupo, yun ang nakakatikim ng mga ayuda na ipinabibigay ng gobyernong ito. Kaya ako, nagpunta ko dito, nag-volunteer ako para maiba naman. Tama na. Dapat tuldo ka na. Yung tama naman na talagang pitingin sa mga urban poor. Yung ang inaano ko lang, ipinananalangin ko talaga na si Madam, maiba naman ang pamahalaan ngayon. Maiba na ang presidente. Kaya yun ang ipinananalangin namin mga urban poor, para naman makatikim kami ng sarap, ng ginhawa at ng justice. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat. Kahit na maulan ay nandito tayo para ipahayag natin ang ating damdamin at ang mga nakikita natin sa paligid sa kasalukuyang panahong ito. Ako po si Reverend Jerry Yanes ng Angeles, Pampanga, isa sa mga tahimik na syudad dito sa bahaging ito ng Luzon. Ako po ay retired minister sa loob ng 33 years. I am a professor of History and English, especially World Studies and Asian Study. Ako rin po kasalukuyan ang advisor o isa sa mga advisor ng moral and spiritual change and progress dito sa Pampanga. Nang matanggap ko ang imbitasyon ito, ako po ay hindi umaasa na makatanggap ng imbitasyon muli upang makapagpahayag ng aking mga nakikita at nararamdaman. Ako po ay nagre-representante, tinanggap ko ito upang i-representante yaong mga church leaders natin na ang kanilang great concern is to continue uphold the rule of law, proteksyonan ang moral at ang espiritu, hindi lamang ang moral at ang espiritual na kalagayan ng ating mga mamamayan mula sa loob ng iglesia, ng church, hanggang sa labas, na manatili ang kapayapaan, ang kaayusan, at mailigtas natin ang ating mga kabataan sa kasalukuyang nangyayari ngayon dahil bumalik sa lansangan ang droga. Sa nakaraang administrasyon, nagkaroon ng ilang taong pananahimik at nakita natin na tayo ay maaaring lumabas ng bahay kahit madilim. Kahit na ang ating mga kabataan ay uuwi galing paaralan o sila'y mamasyal sa gabi, ay hindi sila natatakot o mga magulang. Ngayon po, natatakot na naman ang ating mga kabataan. Where is the church? Napansin ko po, at maaaring napapansin na rin natin, nasaan ang eklesya o ang church. Dati, ako po'y mayroong malaking respeto sa ating Roman Catholic Church hanggang ngayon. And we need to respect each other's faith and doctrines. Ano man ang ating paniniwala. Kailangan yan. Dahil ang Diyos ay nakatingin sa puso at hindi sa ating mga itinuturo. Sa ating relasyon sa Kanya, ang pinapahalagaan niya. Ngayon po, noong nakaraang Marcos regime, pinangunahan tayo ng Roman Catholic Church. They were the leading force to lead the people para magkaroon ng people's power. And we are so grateful dahil sumunod ng maraming tao. At napabagsak natin ang rehimeng ito. Nakita ng maraming tao ang pang-aabuso at kahirapan ng mga maraming Pilipino. Ako po ay kung nasa kolehiyo nung panahon na yun. Ako sumusunod sa mga nangyayari dahil ako rin po ay napabilang sa mga aktivista nung ako ay nasa kolehiyo kahit sa maiksing panahon. Ngayon po sa kasalukuyan, malinaw pa sa sikat ng araw ang nangyayari sa ating bansa.
Tingnan ninyo, nagkalat ang mga American bases sa ating paligid. Kami po sa Angeles City. Kami malapit sa Clark Air Base. Nasa norte kami. Malapit din po kami sa Subic. At kung magkaroon ng digmaan at hindi ito mapigilan dahil meron tayong mga nakatalagang mga American bases dito sa Pilipinas, sa ating lugar, at meron pang mga missile system, at kung magkaroon matrigger ang digmaan, ang unang-unang tatamaan ay ang mga base militar at ang mga paliparan natin. Nandyan pa rin ang gutom. Maraming walang trabaho sa nakaraang mga sunod-sunod na bagyo. Ang ating mga kababayan ay nanatili sa baha. Nanatili sila sa mga tolda. Walang bahay, nakikitira. Meron ba tayo nakita? Meron ba tayong narinig na sila ay ating tulungan at pagkaisahan natin na tayo tumulong? Anong ginagawa? Ayuda. Minsanang pakain. Ngunit walang pagpapatuloy na sila'y tulungan upang makaahon sila sa kanilang kalagayan. Ano pa po? Ang droga ay nanggagaling sa Malacanang. Ayaw pakinggan dahil totoo may nangyayari hindi maganda mula sa ating mga pinuno dyan sa Malacanang. Pababa hanggang sa mga opisyal. Doon po sa amin, sunod-sunod ang raid ng mga pulis. Hindi nababawasan. Nagsawa na po ang aming mga kapitan sa paulit-ulit na raid at pagkakakulong ng mga kabataan. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, nandiyan na naman sila sa labas. At ano ang balita? May mga protector sila. Ano ang ating gawin bilang isang church? Tayo bilang isang church, kami, patuloy kaming nanalangin, patuloy namin tinuturuan ng aming mga tupa na sila ay maging mabuting mamamayan, proteksyonan nila ang kanilang karapatan, gawin nila magagawa nila na palakihin ang kanilang mga anak at turuan ang bawat isa na matakot sa Diyos. Ngunit hindi sapat ito. Kung paglabas nila sa church ay nandiyan sa paligid ang mga taong handang manira at pumasok sa kanilang mga tahanan at agawin ang ating mga kabataan at turuan sila na gumawa ng masama. Ang nangyari po sa nakarang mga araw sa paglusob sa isang church, hindi man natin tinatanggap o marahil tayo napapangiti sa kanilang pastor dahil sa kanyang mga sinasabi o sa kanilang paniniwala sa nakaraang mga araw. Ngunit hindi natin makakaila, ito ay isang sagradong lugar. Isang lugar na kung saan nananatili ang pagtuturo ng moralidad at spiritual na magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos at sa kapwa. Ngunit ano ang ginawa nila? Nasaksiyan natin yan. Yan ay hindi imposibleng mangyari din sa susunod na mga araw sa mga iba pang mga church dahil ang state ay maaaring pumasok sa church pero ang church ay hindi maaaring makialam sa state, sa political. Hindi ba? Kaya tahimik ang marami mga religious leaders. Bakit? Nandoon ang takot na baka ma-involve ang church sa politika. Ngunit tingnan ninyo ang Biblia mula Old Testament and the New Testament. Hindi ba they condemn also the leaders in the political arena? Nagkaroon ng mga crusade even in the time of Jesus Christ. Before Jesus Christ was baptized, nandyan si John the Baptist, he condemned them. Yung mga sundalo, yung mga pinuro katulad ni Herod. And then Jesus Christ came. He was baptized and he began his ministry. He condemned them to. Maging ang mga religious leaders na nakikisang-ayon sa gawang masama, kinondemn niya sila. Ano sabi niya sa kanila? Para kayong mga nichong pinturado sa labas. Ngunit sa loob ay puno ng bulok na buto. Ano ang sabi niya? Ibigay niyo kay Caesar ang kay Caesar at ang Diyos ay para sa Diyos. Hindi lamang yan tax ang sinasabi niya doon, serbisyo,
paglilingkod, pagsunod sa batas. At ano? Ang dapat tingnan ng bawat isa sa atin, ang church at ang state, bagamat ito ay magkahiwalay, ngunit tingnan natin, unti-unting pinapakialaman, pinapasok na rin ng mga ng mga politiko. At ang mga church leaders ay involved na rin sa politika. Pero tahimik sila. Bakit? Bakit sila tahimik? Ayaw nilang masali ng lantaran. Pero nandyan sa loob ng church ang mga politiko. Tumatanggap ng mga tulong sa mga politiko. Hindi masama yun para sa church, para sa mga tao natin sa loob ng church. Ngunit sa sangkuyang nangyayari, bakit hindi tayo nagsasalita sa nangyayari ngayon? Bakit tahimik ang church? What the church can do? Where is the place of the church today? Hanggang ganito na lamang tayo, manahimik? Manalangin, tama? Palagoy ng spiritual at moral na kalagayan ng mga tao sa loob ng church. But someday, magigising tayo. Kawawa tayong lahat. Lalo-lalo na ang ating mga anak. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Nick Lizazo, sa dating Pangulo ng Cultural Center of the Philippines at Chairman ng National Commission to Cultural Efforts. Ako po ay dating nasa media. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit ang mainstream media, mga dyaryo natin, wala ang mga issues na tinatalakay ng ating mga panelists. Ako po'y sumanib sa maisog, sapagkat ito po ang nararapat gawin ngayon. Ang talagang tumindig at lumaban sa mga gobyerno ni BBM. Si BBM po ay isang taong kilala ko ng bata pa. Mga bandang mga 10 years old. Naging anak ko po yan sa isang entablado na ginanapan ko bilang ama. Magdinirect po ni Senator Amador ng panahon na yun. Ako po yung ama ni Irene at ama ni BBM. They were 10 or 8 years old sa entablado. Hindi po natin alam na ganito pala ang mangyayari. Hawak-hawak ako po sa kamay ang dalawang batang yan. At ako po ay bilang isang may edad na mas masanda pa ako sa every one of these panelists. Ako po ay isang biktima ng martial law in 1972, September 21. Isang umaga po pagising ko at ako'y mag-e-edit sa ABS-CBN. Pero ba dito sa ABS-CBN? Siyempre wala. Ako po'y mag-e-edit itong umaga ngayon. Pagdating ko po sa kali yan, sa ABS-CBN, puno-puno ng tao. Hindi makapasok. Sarado ang ABS-CBN. So hindi ako makapag-edit. Lahat ng employees, lahat ng mga opisyal ng ABS-CBN nasa labas. Nandun sa restaurant na tinatawag namin nung panahon yun, Now. Kabibili ko palang ho ng kotse nung panahon na yun. Escort ang kotse ko. Two-door. Ford Escort. Noong December ho, hinila na. Wala na akong pambayad eh. Kasi ilang buwan na ako walang dinidirect, walang ginagawa. Ewan ko kung bakit ang media ngayon, mukhang ang media, busog na busog. Kasi nung panahon ko, talagang gutom na gutom kami. Mukhang ngayon, wala ako nakikita sa mainstream media. Kung hindi pa ako sumanib sa maisog na group, hindi ko malalaman itong palapastanganan. Mabuti, malawak na. Malawak na ngayon at nakikita ng karamihan kung ano ang ginagawa ng gobyerno ito. Ang isang pangag po, hindi nalalaman ng kanyang ginagawa. Pala'y present tense yan. Walang nalalaman kahapon. Kaya ang nagpapatakbo ngayon ay yung asawa at si Speaker Romualdez
At yan po ay hindi nangyayari nung umupo na sila. Yan ay nagsimula noong bago pa sila umupo, pinagbalakan na nila yan. Pinagbalakan. Meron nung pong silent o meron nakatagong opisina na doon nag-opisina. Ito po, imagination ko, script ko. Meron pong ibang opisina, si Miss Lisa at saka si Romualdez. Kung anong gagawin nila pag nanalo na sila at ginamit, tayo na. Ako, na bumoto kay BBM because of Sara Duterte. Yan po. Dahil nandun ang pangalan Duterte at sinasawag na Unit King. Diyos ko po. Ano ba yan? Parang palabas na parang teleserye. Diyos ko. Kawawa po si Sara Duterte. Kawawa rin tayo. Pagkat tayo po ang mga nabudol. Ang mga tao ay nagoyo itong gobyerno ko. Wala pong alam. Tingnan yung ginagawa. Kamukha rin po. Kasi anak po yun ang mga mahal na tao. Kaya kung gumastos, gumagastos ng limpak-limpak sa pera, hindi kanila. Ating pera. Wala ko sa kanila yun. Wala sa kanila. Sayang. Sayang o. Anyway, ako po isang biktima ng Marcelo, 1972. Marami po salamat. Thank you po, Direk Mig. Hindi naman nalatang ikaw yung pinaka-senior